So ito makikita nga natin ang litrato ng dalawang babae. Pero tila ba parang may nakasali. Sa gilid nila ay mapapansin nga natin yung kamay na nakahawak dun sa nakaitim. Pero alam nyo ba, ang background o ang lugar kung saan nakuhanan ng litratong ito? Di sa BGC Taguig. 'Di ba? Akala natin isang maganda at masayahing lugar. Pero ayon sa ilang mga aspeto ay may halo palang kababalagan. Gaya nga ng nasa litrato. Kung saan may nakuha ng multo, hindi tayo sigurado kung ito ba ay totoo o gawa-gawang kwento o naka-edit lamang para manakot ng iba. Parang ikaw, takot na takot ka na mawala siya sa'yo. So ito makikita nga natin ang litrato ng isang pangulo sa loob nga ng palasyo. Pero sa kanyang likuran, makikita natin ang isang tila ba multo na nagpapakita. Ayon sa kwento, ayon sa mga sabi-sabi, meron dong multo sa loob ng palasyo. Kumbaga, meron dong mga nakakatakot dito na nagpapakita. Kahit nga ang Pangulo o yung mga dating Pangulo ng Pilipinas ay nakaranas na raw ng kababalaghan sa loob ng palasyo. Di ba nakakatakot? Pero alam mo kung ano yung mas nakakatakot dito? Sino pa ba? E di yung mga nakaupo sa gobyerno na kumukuha at nagnanakaw ng pera ng tao. Mas nakakatakot yun kaysa sa multo. So ito makita nga natin ng isang litrato. Ito po ay nakuhanan sa loob ng paaralan. Pero sa may bintana, mapapansin natin ng isang kaluluwa na nakaputing suot, mahaba ang buhok na tila ba nakasilip. Nakakatakot, diba? Kasi alam naman natin na ang ilang mga paaralan sa ating bansa ay napabalot ng kababalagan. Kaya ka nga nagpunta ng paaralan para matuto. Pero sa ibang aspeto, nakakatakot pala. Parang ikaw, natuto kang magmahal at natuto ka ding matakot na baka iwan ka niya sa kawalan. Paano kung muling magpakita ang minamahal mong nanay sa kabila ng matagal na siyang namayapa? So ito makita nga natin sa isang litrato, dalawang magkapatid. Pero mapapansin nga natin sa salamin na meron ngang figura o itsura nga ng isang babae na nakatingin sa kanila. Ayon sa kwento, ito daw ay nanay ng dalawang bata at maari daw na ito ay nagpakita sa huling pagkakataon. Malay natin, hindi natin alam kung ang kwento sa likod nito ay may katotohanan. Pero kayo, gusto nyo ba na muling magpakita sa inyo ang minamahal ninyo sa buhay na matagal nang namayapa? Comment down below. So ito nga ay makikita natin ng isang litrato ng isang babae na pumunta ng gubat para alam nyo na, gumala, mamasyal, at syempre magbigay ng saya at experience sa kanya na pumunta sa kagubatan. Pero paano kung meron kang makikita na isang strange na tao? Kaya nga nito, walang nakakaalam kung ito ba ay tao o isang elemento na naninirahan sa loob ng kagubatan. Marami sa ating mga Pinoy ang naniniwala na ang kagubatan ay tahanan ng mga elemento gaya ng mga engkanto, mga duwende, mga kapre, and so on. Sabi pa nga nila, meron daw na isang malaking lugar ng mga engkanto na tinatawag na Biringan City na matatagpuan lamang din sa kagubatan ng Samar. Pero kayo, ano sa palagay nyo? Tao kaya ito? O isang elemento? Comment down below. So ito makikita natin ng isang normal na larawan, normal na saradong sari-sari store. Pero alam nyo ba yung nakakatakot na background story sa likod nito? Ayon sa kwento, ito daw, dati, ang sari-sari store na ito ay malakas naman. Madaming bumibili,
Pero nung malungkit ay kagad nga itong isinara ng may-ari. Pero pagkalipas nga ng panahon ay patuloy pa rin daw na merong mga nakikita na galing sa loob ng sari-sari store na ito na lumalabas na merong mga dalang pagkain and so on. At meron pa nga daw mga nakikita na pumapasok dito. Pero pag pumasok sila sa loob ay wala silang nakikita kundi abandonadong lugar. Ang sari-sari store na ito ay napakatagal na raw na abandonado. Pero ayon sa mga kwento, maari daw na yung mga nakikita nilang nanggaling dito o pumapasok dito ay maari daw na mga kaluluwa. Maari daw na ginawan na ng tirahan ng mga kaluluwa ang abandonadong sari-sari store na ito. Dahil gaya nga sa paniniwala, ang mga tahimik na lugar ay nakaka-attract daw ng mga ligaw na kaluluwa. Kayo, kapag namatay ka ba, titira ka ba sa isang abandonadong lugar? Comment down below. So ito makikita nga natin ang litrato ng isang figura na nakasilip sa may bintana. Walang katiyakan kung ito ba ay tao o isang multo, pero ayon nga sa kwento, ito daw ay isang kaluluwa na sumisilip sa loob ng bintana. Dito raw siya namayapa at dito ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nananatili at nakamasid lamang sa mga taong dumadaan, sa mga taong masaya na habang siya ay nakatitig lamang sa kawalan. Parang ikaw, patuloy mo siyang pinagmamasdan kahit masaya na siya sa piling ng kanyang minamahal. I never saw